Okay Rick, good afternoon. So for reference lang natin sa video natin, anong araw ngayon? Monday. Lunes, Monday. Anong petsa? February 5. February 5, 2024. O tara, kasi ang dami nagtatanong Rick, paulit-ulit regarding sa slab. Sa slab, oo naman, dahil yung mga projects nila kasi, yung iba, meron tatawag na bangka-bangka, may mga nakabent, yung mayroong mga cut bars, yung iba naka-hook, yung iba double matting, ganon. So, sila, medyo confused sila. So, yun, gawa natin ng vlog. Pero ito, hindi natin kayang entertain lahat. So, kung ano lang ang meron tayong ebidensya o meron tayong ma-illustrate, yun lang muna, hanggang doon lang muna tayo. Okay, so pagka isa sa mako-consider nyo muna, pinaka number 1 is para hindi kayo ma-confuse is yung hanapin nyo yung schedule of slab reinforcement, yung pinaka table nya, kagaya nya, no? Yan, dyan pa lang makikita nyo kung may mga extra bar na dyan o main bar lang. Alright, so kagaya nito, along short span tsaka along long span. Sa along short span, meron nakalagay na top tsaka bottom. Hindi na nga niya indicate kung continuous or discontinuous edge to siya, no? So anyway, mas madali ito pagka ganito lang, oh. Sinabi niya lang top bars, tapos merong spacing. Okay, pero huwag ko man ng kumpiyansa pagka nakalagay lang na top bars, kasi pwedeng mag-indicate yan na continuous or naka-cut bar siya. So kailangan nyo munang i-refer ang dito sa typical slab section. Okay, so hanap ka ng top bar, so meaning cut bar siya, hindi siya continuous, oh. May L over 4, may L 3/4, may L 2/4. Depende sa sitwasyon. Depende kung kung naka-overhang ba siya, ganon, or discontinuous edge, no? So nakalagay yan. So galing dyan, or pag nakita nyo dyan, tsaka nyo pa maiintindihan o mako-confirm to. Okay, so bakalan na natin, i-rebar na natin, lagyan natin sample. Okay, dito tayo sa S1. Okay, yung S1, yung thickness nya 125. Tapos along short span, okay, may drawing ako. Along short span ito, along short span, along long span. Okay, tingnan natin, babakalan natin to, kakabilahan natin. Along short span, bottom bar, no? Bottom bar 12 mm at 175 mm. Sasabihin natin isang span lang to. Di isang span lang to, di double squala, bottom bar Yan, bottom bar, Pag sinabing along short span, nakaparallel siya sa short span. Kunyari ganyan, 175. Pasensyahan nyo na yung kasi tinitingnan ko yung camera Yan, ganyan, kunyari. Yan. Yan. Yun. Kunyari, ang spacing yan is bottom bar 175. Edi check, no? 175. Dito na tayo sa top bar. Ang top bar is 12 mm at 150 mm top bar. So magtatanong ka, ano to? Continuous to, hindi? O yun, i-check nyo yung drawing. Sabi sa drawing, naka L over 4 lang yan. Alright? So makikita nyo na cut bar siya. Along L over 4 strip lang yan. So pag dinowing natin yan, top bar, nakaganon siya, yan, nakaganon lang siya. Alright, tapos susundin mo yung binigay na spacing. Spacing is 150. Yan. So yan. So susunod ka lang, papalo ka lang sa spacing na binigay. Alright. Okay. So meron na tayong top bars, no, na sa short span. Meron na tayong top bars. Okay, so dito naman tayo sa long span. Along long span, meaning nakaparallel yan, o yung top bars nya 270 na 12 mm din. Tapos yung bottom bar is 300, meaning continuous to. Ibay natin ang kulay.
Sabihin natin ng kulay Rick. Okay, bottom bar, long span 300. Ayun. So i-double squala natin. Naka-bottom bar 'yan, oh. Naka-bottom bar 'yan. Alright. Oh. Eh di susundin mo lang to, yung binigay na spacing. Alright. Tapos yung top bar, again, yung top bar, mako-confirm natin yan. Ano to? Continuous to o cut bars? Yan, makikita natin na L/4 lang yan. Huwag muna natin itatouch yung 3/4 tsaka yung 1/2 para nakalito. So confirm siya na yung top bar hindi continuous, oh. Cut siya dito. Wala siyang top bar sa mid span, oh. Alright? Yan, so i-drawing natin. So nakaganyan lang siya. Yan. Nakaganyan siya. Alright. Oh. Nakaganyan siya. So etong detail na to is curtailed to, curtailment, meaning cut bar siya. Wala siyang bent. Hindi siya naka-bent up. Alright, meron din naman project na hindi to applicable, hindi to ganito, naka-bent up siya, pero meron drawing. So importante yung blueprint na construction notes, Rick. Meron doon naka-drawing. Alright? So papalo kayo sa drawing, tas yung spacing dito na sa table. Okay? Actually, madidetermine mo yan kung may mga extra bar yan, kung may mga paningit yan, dito sa table kasi meron nakalagay dito plus. Plus 10 mm at 150 mm, mga spacing ganon. Anything na may mga plus na sign, ibig sabihin extra bar yun, mga paningit yon, okay? Tapos makikita rin sa drawing yon. Alright, so yun lang muna, nagsample tayo. Actually meron pa naman ako rito ng iba, oh. Yung iba naman nakalagay na parallel to short span, parallel to long span, no? Top bars at supports, discontinuous or continuous, tas merong bottom bars at mid span. Hindi ko na lang to i-discuss sa susunod na video kasi medyo advanced na to, eh. Alright? Yung bent bars, gusto ko sana mag-explain, Rick. Wala tayong illustration. Mahirap po. Mas malilito sila. Na-encounter natin dati yung, Rick, sa mga subdivision, sa mga sa mga residential houses. O yung mga cut bars, cut bars, yung mga bent bars. Ibig sabihin eto tuloy-tuloy. Bent yan, naka-bent, tapos tuloy-tuloy yan, kasi ina-alternate lang para naka-alternate bars lang. So maraming variants, no? Maraming variants ng slab. So para hindi kayo malito, again, titingnan sa construction notes tsaka sa table of reinforcement ng slab. Alright, so yan lang muna, Rick, no? Yun lang muna, isang type lang, isang variant lang, ha. Pag may nakahingi ako ng drawing nung bent bars na slab, tsaka ako iba-vlog para meron tayong ebidensya. Mag-comment sila. So ito, take note, ha, hindi ko pa nilagyan ng hindi ko pa nilagyan ng temperature bars kasi sa next video na lang. Ang point ko lang is paano magbasa nitong cable. Paano lang magbasa ng table. Anyway, meron naman akong full na tutorial sa ibang video, kay paki-check na lang nila doon, okay? So keep on comment na lang, 'di ba? Sige, Rick. Sige, thank you, bye-bye.